Yes, magandang araw mga bossing. Ito na naman ang Boss Dada ninyo at tayo na naman po ay maghahatid ng kwentuhang malupit. Another day, another Burautan Sessions with yours truly, Boss Dada. Pasakitin na naman natin ng mga tumbong, almoranas, puso, isip at kaluluwa ng mga demonyo, satanas, mga kupal, magnanakaw, mga hudas, barabas, hestas sa bayang Pilipinas. At bago ang lahat, nagpapasalamat muna tayo sa ating mga bagong subscribers. At maraming salamat din sa mga lumang subscribers. Mabuhay kayo at sana kayo ay mag-enjoy dito. Siyempre mga loyal kong mga kapatid dito sa ating channel ay sana ay huwag kayong magsawa sa inyong pagsuporta. Yung mga nanonood po dito na hindi pa po nag-subscribe, abay subscribe na para may silbigay sa bayan. Ano ang kalagahan ng pagsusubscribe? At ano ang kahalagahan ng pagsishare? Ito ang kahalagahan niyan. Oo, yung mga kapitbahay nyo, pinsan nyo, mga dati nyong jowa na iniwang kayo, mga kalaguyo ng mga mister nyo, mga misis nyo. Lahat ng mga salot sa lipunan, mantakin mo, etong ating content makarating sa kanila. At dahil sa ating pagmumukhang ganito, maurat sila. Atakin sila sa puso, mamatay sila, mag-inom sila lason. O hindi ba, di ang saya-saya, nabawasan ng mga switik, mga anay, mga surot sa Pilipinas. At syempre yung mga nagsusuper thanks, maraming salamat O importante sa lahat yan pagsusuper thanks ninyo. Na-appreciate ko lahat ang inyong appreciation kay Boss Dada. At dahil dyan, mas lalo pa nating pagbubutihan, mas lalo pa tayong mag-i-invest sa mga kagamitang high-tech para mas lalong tumindi ang ating balitaktakan, mas gumanda pa ang ating kwentuhan at burautan. Ito po si Boss Dada nyo, hindi po AI yan. Yang mukha ko na yan, yan talaga yan. Oo, hindi AI yan, hindi yan robot. Oo, ako talaga yan. Kaya pag nakita nyo ko sa kalsada, wag lang kayo sisigaw ng malakas, baka tumakbo ko ng mabilis. Oo ito mukha na yan. Sabi ko nga sa inyo, matigas yung mukha na yan. Oo, grabe napakadami nating mga death threat. Napakaraming mga threat ng mga kaso. At napakaraming mga urat na mga loyalista nga, dilawang tae. At mga demonyo sa Pilipinas. Mga vlogger na mga walang laman ng utak. Oo, ang daming gigil na gigil sa atin mga bossing. Pero ganun talaga ang buhay. Kapag cute ka, kay inisan ka. Dito tayo sa totoong naghahatid ng komentaryo. Hindi balita komentaryo. Sa lahat ng mga kabulastugan ng mga nasa gobyerno, lahat ng mga balitang walang kwenta sa mainstream media ating reaksyonan. At sabay-sabay po nating kupalin ang lahat ng mga switik, putok sa buho na mga kawatan sa gobyerno. At just recently, ako nga ay nanggaling sa Malaysia. And I think on this coming March, yung PDP campaign rally dyan sa Hong Kong, ayan, makakasama din ng Banateros Brothers dyan. First time ni kapatid na Jay Guevara na makalabas ng planetang Earth. First time niya. Kasi alam nyo ba, kaming mga Banateros ang unang-una na nakapagpasakay kay Jay Guevara sa aeroplano. Nakasakay si Jay Guevara sa Chubibo. Pero dahil alam mo na love namin siya, ginawa namin siyang tao. Pinakuha namin siya ng lisensya, ng passport, at ngayon magagamit niya ng kanyang passport. Congratulations, Jay! Magagamit mo na yung passport mo. Sabi niya nga sa akin, Boss Dada, pupunta tayong Hong Kong. Paano yung visa?
Sabi ko, sige, pengi akong 5,000. Ako na bahala sa visa mo. Ang dami-dami pa naman pera ni Jay. Diyos mio. Ayun na nga mga bossing. Napakarami nating mga pagkukwentuhan ngayong araw na to dahil meron na namang mga kumakahol, umaalulong na mga unggoy. Putang ina, unggoy, umaalulong, ibang klase. Dahil kamakailan lamang, si Pangulong Duterte ay nagsalita na naman diyan sa may indignation rally. Ano ibig sabihin ng indignation? Indignation rally diyan sa Mandawi City sa Cebu. Grabe talaga si Duterte, no? Alam mo, ipakita ko na nga itong picture ni Pangulong Duterte. Ipakita ko na itong picture ni Pangulong Duterte. Ibang klase. Ayan, oh. Alam nyo, ito si Pangulong Duterte, ibang klase, no? Napansin nyo, si Pangulong Duterte, no? Kahit na ang tanda na niya, kahit na paulit-ulit na yung sinasabi niya, kahit na narinig na natin yung kwento niya, para siyang yung lolo natin na hindi tayo nagsasawang bisitahin. No, para siyang yung lolo natin na napakalambing na laging ikinukwento yung panahon ng Hapon, kung paano sila nagligawan ng lola, nung mga maliliit pa yung mga magulang natin, kung sinong pinakamalikot sa magkakapatid, di ba? Na kahit na sa tuwing magkikita kayo, alam mo naman na yun yung ikukwento niya, hindi mo siya i-interrupt. Tapos makikinig ka pa rin sa kanya, tapos makikita mo yung joy sa kanyang mukha na ikinukwento yung mga bagay na yun. Bagamat, alam din naman na niya na naikwento niya na sa iyo. Grabe ang respeto ng mga tao. Grabe ang pagmamahal ng mga tao kay Pangulong Duterte. Kaya, gigil na gigil. Kaya etong si Bongbong. Kaya ito si Bongbong gigil na gigil dito kay Pangulong Duterte. Imagine naubos na ni Bongbong lahat ng pulburon na gusto niyang ubusin para magmukha siyang pogi. Naubos na ni Bongbong lahat ng pera na ipamigay na sa mga tao, nakapagpaayuda na at kung ano-ano pang kabulastugan ang pinaggagawa niya. Kumbaga lahat na ng ginawa niya, in-effort niya, nag-hire ng ganito, nag-hire ng ganyan, nag-hire ng troll farm, nag-hire ng mga vloggers. Pero, hindi pa rin niya makuha yung respeto ng tao. Bakit kaya? Bakit kaya hindi kayang mabili ni Bongbong Marcos ang respeto? Siguro, kaya mong bilhin yung boto, Bongbong. Kaya mo sigurong bilhin yung... kaya mo sigurong bilhin yung tao into liking you, pero yung bilhin mo yung tao para mahalin at irespeto ka, ibang usapan yun. Kaya mo silang bilhin para magtrabaho sa'yo. Kaya mo silang bilhin para sumigaw ng pangalan mo. Kaya mo silang bilhin para ikampanya ka. O baka kaya mo silang bilhin para iboto ka. Pero kung ang usapan mamahalin ka nila, kung ang usapan irerespeto ka nila, palagay ko, Bongbong, walang presyo yun. Ang respeto ay hindi yan ipinapalimos. Ang respeto ay hindi yan hinihingi. Kung ikaw ay tao na karespeto, ikay taong kapagkapita-pitagan, ikay taong malinis, ang respeto ng tao kusa nilang ibibigay sa iyo kahit ayaw mo. Yan ang kahit mamatay ka o kahit na masagasaan ka, hindi manghihinayang ang tao sa pagkawala mo. Pero alam mo itong si Duterte, nakikita ng mga tao na mahina na siya, nakikita ng mga tao na siya ay halos buhatin na papunta sa stage. Alam mo ba na umiiyak ang karamihan sa mga Pilipino dahil etong mamang ito, tingnan mo ha, supposedly nung naging presidente si Pangulong Rodrigo Duterte,
ano na siya eh, 74, 73, ganun. Ganun na edad niya, 70 plus na siya nung siya ay naging presidente. So after 6 years, ngayon 80 anyos na siya. So after 6 years, siguro 3 years, 67. O siguro 71 siya nung naging presidente. Nung natapos siya ng presidente, 77 na siya. Imagine mo, ganun na siya katanda. Supposedly, itong mamang ito, since maganda naman na yung nagawa niya sa Bayang Pilipinas, maganda na yung nagawa niya sa Davao, pero tumakbo pa rin siya ng presidente ng Pilipinas kasi siya talaga yung siya talaga yung gusto ng taong bayan na mag-lead sa Bayang Pilipinas kasi nakita nga natin kung gaano kaganda ang Davao. Nakita natin gaano kalinis ang Davao, nakita natin gaano kaganda ang Davao. Nakita natin kung gaano kaayos ang pamumuno ng mga Duterte. Kaya hiniling natin sa Panginoon na ibigay sa atin yung serbisyo nito. At true enough, binigay sa atin at ang dami natin napakinabangan. Ang dami napakinabangan. The lists of the things na nagawa nitong mamang ito in 6 years, kahit pagsamasamahin mo yung mula kay Pinoy paatras, isama mo na yung kay Bongbong, putang ina, wala sa kalingkingan ng mga na-achieve ni Pangulong Duterte, hindi lang sa Pilipinas, pati sa world stage. Hindi lang siya nire-respeto sa Pilipinas, ha? Nire-respeto rin siya sa ibang bansa. Sabi ko nga sa inyo, yung isang Taiwanese, ginamit pa yung mukha niya sa pangangampanya. Yung mga leader ng iba't ibang bansa, si Barack Obama, si Xi Jinping, si Vladimir Putin, yung mga pinakamalalaking mga leader na yan, inaano pa siya, ha, talagang as in nag-aagawan sa kanyang atensyon. Ganon katindi. Isang South African media, binabalita siya. Yung Mexico, nare-request na pahiram nyo naman sa amin si Duterte na maubos na yung mga pusher dito. Kasi ganun katindi yung pangalan ni Duterte. Ginusto ba ni Duterte yun? Si Duterte ba nagpunta sa ibang bansa katulad ni Bongbong Marcos na tawag dito, pinagmamalaki niya yung sarili niya eh. Wala naman siya nagawa sa buhay niya. Hindi nga nagpunta-punta masyado sa ibang bansa to. Kung di lang importante, hindi naman naaalis to. Hindi ba? Pero nakita mo, buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas, minahal itong matandang ito. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Pumunta ako ng Amerika last year. Pagkagaling ko ng Amerika, umikot ako sa buong California hanggang Las Vegas, nakarating ako. Grabe ang pagmamahal ng mga Pilipino kay Duterte. Talagang Duterte. Yun ang bukang bibig nila. Pag nakikita ka nila yung mukha ko, Duterte na kagad naaalala nila eh. After nun, nagpunta naman ako ng Japan. Umikot din tayo dyan. Marami tayong minute ng mga Filipino community sa Japan. Ano ang gusto ng mga Japan, ng mga taga-Japan? Mga Duterte. Pumunta tayo sa Hong Kong. Meron tayong speaking engagement nung nakaraan sa Hong Kong. Nung inilunsad natin ng Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement sa Hong Kong. Grabe ang mga taga Hong Kong. Nagre-request pa sila. Mag-aambag-ambag daw sila para lang maimbita lahat ng PDP laban. Imagine. Mga we are talking about Filipino community, mga OFW, mga nagtatrabaho sa ibang bansa na hindi kalaki ang sweldo, ha. Sa Hong Kong, karamihan dyan mga kasambahay, but they are willing to spend money just to be with PRRD. Putangin na Bongbong. Meron na bang grupo ng mga Pilipino na gumastos sila nang sa kanila para lang makita ka? Wala. Baka mag-ambag-ambag pa yan para ipakulam ka. Dahil sa ginawa mong kahayupan sa bayang Pilipinas, buwisit ka, demonyo ka. O hindi ba? So, grabe. Kahapon, I was in Malaysia. I met with a small Filipino community. Small pa yun, ha? Kasi milyon-milyon eh. Ang libo-libo ang mga Filipinos dyan sa Malaysia. And even the Malaysians know PRRD. Even the locals know PRRD. Mga Japanese locals kilala si PRRD. Grabe ang respeto ng mga tao kay PRRD. At
Yun ang hindi ko makita dito kay Bongbong. O kay Bongbong. O tingnan nyo yung nangyayari kay Bongbong, di ba? O ayan o, si BBM. Ayan o, walang kumakaway. O, wala, hindi siya pinapansin. O, di ba? Di ba pinagkakaguluhan ba? Hindi. Pinapansin ba? Hindi. Ito pa isa. Naaman si President. I'm not gonna take much of your time. Pucha yan. Mukhang lapis. You are all excited to hear what he has to busog say. Na busog sa pera ng taong bayan. I would just like to say, Ishagi Tranato. Utang na, nagreklamo yung damit. BBM. 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 Utang na, wala oh. BBM. Wala oh. Hindi nga man usap-usap. Wala. Nagalit na siya. Imaginein mo, hirap na hirap si BBM. Hirap na hirap siyang mahalin siya ng taong bayan. Ultimong pumupunta sa sorte niya, pumupunta ron para saan? Sa ayuda. Pumupunta ron, magkakaabutan. Pumupunta ron kasi mayroon job fair. Mantakin mo, dumadaan lang siya. Wala man lang. Wala man lang humihiyaw, tumiting yung babae nga sa gilid. Parang putangin na ito, istorbo. Nagchichismisan kami ng mga kapitbahay. Pinapunta-punta mo ako dito. Di ba ganun yung dating? Pero si PRD, ang tanda na, pagpasok pa lang ng dyan sa Cebu, pagpasok pa lang ng gate na ganun, hiyawan na yung mga tao. Talagang nakakakilabot. Nag-iiyakan pa yung mga Alam mo, meron nga akong isang social media personality na hindi siya political. Hindi siya political, pero dahil sa nangyari sa Pilipinas, unti-unti nagsishift na siya. Hindi naman nagsishift to politics, but nakikita ko na siya na nagpo-post about yung frustrations siya sa Pilipinas and politics. Sabi niya, pinapanood ko lang naman si Pangulo na nag-i-speech. Pero bakit naiiyak ako, di ba? Bakit ako naiiyak? Pinapanood ko lang naman siya mag-speech. Kasi, alam mo kung ano yung pinakamalungkot na part? Ang pinakamalungkot na part kasi is, late na natin na nakuha si Pangulong Duterte. Matandang-matanda na siya nung siya ay naging leader ng Pilipinas. Kaya nga, gusto natin na itong si Inday habang bata pa, magsilbi na sa taong bayan para at least kung halimbawa matapos na yung kanyang panunungkulan bilang presidente, yung susunod na presidente, bata pa naman si Inday, pwede pa rin mag-mentor si Inday dun sa susunod na presidente. Hindi katulad ni PRD na nung nag-retire na siya nung natapos yung kanyang pagiging presidente, nag-retire na din siya sa politics pansamantala, bumalik lang siya ngayon bilang mayor. Pero nag-retire na siya kasi makikita mo na talagang nag-deteriorate yung health niya. At lungkot na lungkot tayo. Lungkot na lungkot tayo kasi makikita mo talaga kung gaano kamahal ng Pilipino si Duterte at kung gaano kamahal ni Duterte yung Pilipinas na if only magkaroon pa ako ng mas mahabang buhay, mas mahabang panahon to spend dito sa Pilipinas, dito sa mundo, gagawin ko pa rin lahat ng gagawin ko pa rin lahat para sa bayan ko. Alam mo, even without PRRD saying those words, even without him uttering those words, naiintindihan natin kung ano yung mawawala sa atin pag wala na si Pangulong Duterte. Kaya ngayon pa lang, nakikita natin na patanda siya ng patanda, nakakalungkot. I remember umattend ako sa Salamat PRD. Kauna-unahang presidente ng Pilipinas na nung umalis, pinasasalamatan. Puta, ilang presidente nang dumaan sa Pilipinas? Wala, lahat. Pucha, gusto na silang palayasin ng Pilipinas. Pero si PRD nagkaroon ng Salamat PRRD, nagkaroon pa ng tribute na libro para sa kanya, nag-ambag-ambag pa lahat ng mga Pilipino para mabilan siya ng relo bilang pasasalamat sa magandang ginawa niya sa Pilipinas. Putang ina si Bongbong. Tangina si Bongbong, baka magpapalit siya ng mga Pilipino pag lumayas ng Pilipinas ngayon niya, di na bumalik. Kaya yun ang inggit ni Bongbong kay Pangulong Duterte na ang hirap-hirap mong napakahirap mahalin talaga ng isang Bongbong Marcos na alam mong walang pagsasakripisyo, walang ginagawa at walang silbi sa bayang Pilipinas. Pakinggan natin itong speech ni Duterte, maikli lang kasi ang daming mga aso. Nakahol ng kahol dahil dito. Oh, pasok. Ako
83 years old na ko. Gusto na kong muhawa na mong pahuway na. Pahuway ka na nga. Pahuway ka na. Ang politika banggod sa akong tanaw, panahon na yung mapahuway ko. Ang kadaot, pugos ko tungod sa karong pinaagi sa gobyerno. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Ano sabi niya? He's veering towards dictatorship. Pusta tayo, pagkayan. Pagkayan. Oh, pusta tayo, pagkayan natapos, hindi yan bababa. Yun yung nakikita niya. Bakit? Kasi nga sa panahon ngayon, after 3 years, nakita niya talaga yung switch ni Bongbong. From being a nice person, from being a nice guy, putang ina, bigla siyang naging satanas. In just 3 years. In just 3 years, imagine ninyo what BBM is doing sa unang 3 taon niya. And imagine ano pa yung kaya niyang gawin sa susunod na 3 taon niya. Anong ginawa niya nitong unang 3 taon niya? Oh. Ang unang-unang nangyari kay BBM, ano? Unang-unang nangyari itong asukal. Right, itong sugar smuggling. Yang kagad na nangyari, 1 buwan pa lang, puta, nagnakaw na sila kagad. Nag-angkat ng mga asukal, wala namang approval. Wala namang shortage ng asukal, nag-angkat ng asukal. Ang tagal niyang naging Department of Agriculture Secretary only to find out na yung hinahanap na Michael Ma na smuggler ng kung ano-anong mga produkto, putay na kaibigan pala nila. Business partner nung kapatid nung asawa niya. Ang tagal niyang naging Department of Agriculture Secretary. Nangako siya ng 20 pesos na kilo ng bigas. Putang ina. 1 taon na wala pa siyang Department of Agriculture Secretary. Di ang sarap. May pera na siya sa national. Meron pa siyang pera sa Department of Agriculture. O ano pa? Maharlika Investment Fund. Maharlika Investment Fund, yun daw yung kanyang legacy. Tangina, ano ng balita doon sa Maharlika Investment Fund? Ang balita ko huli, ultimong opisina. 3 taon na nakakalipas, ultimong opisina, wala pa sila. O ano pang ginawa ng hayop? Military Uniformed Personnel, MUPs. Okay, Armed Forces, Navy, Marines, PNP. Mantakin mo for the longest time, simula nung tatay niya hanggang kay Duterte, ang sweldo or ang pensyon ng mga sundalo na nakasurvive sa kanilang pagiging militar, nabuhay, hindi nangamatay. Alam nyo ba na ang pensyon nila nanggagaling sa national budget? For all presidents ganon. Binago ni Bongbong. Ang ginawa ni Bongbong, tinanggalan niya ng pensyon yung mga bagong mga polis, bagong batches. Yung mga luma, okay na. Pero yung mga bagong batches, wala na. Ang ginawa nila, nagpasa sila ng panukala na mag-contribute na yung mga sundalo at polis para may pensyonin sila. Imagine, yung mga naunang presidente, nagpe-pensyon yung mga sundalo natin nang hindi naglalabas ng pera. Ngayon, kailangan maglabas ng sundalo at pulis basta uniformado ka ng at least 3,000 plus. Para kapag buhay ka pa, na hit mo yung retirement age, meron kang pensyon na matanggap. Imagine, ginisa ka sa sarili mong mantika. Imagine, araw-araw lumalabas ka, nagpapatupad ka ng batas, pupunta ka ng bundok, nakikipagbarilan ka sa mga komunista. Tapos putang ina, ultimong pensyon mo, hindi kayang sagutin ng Pilipinas na pinagtatanggol mo. Diba? Anong klase ka? O, ano pa yung mga ginawa ni BBM? Ang dami. Lahat ng mga project sa Mindanao na mga modernisasyon, di niya tinuloy. O, lahat. Was in, walang tinuloy. Yun lang Samal at saka Davao City na tulay. Inano pa daw ni BP Sara yun, pinakiusap niya na wag ipatigil.
Ano pa yung mga ginawang kabulastugan? Ilagay nyo dyan sa comment section. Kung ano pa yung mga kabulastugan na ginawa ni BBM sa unang 3 taon niya. Unang 3 taon ha, isa pa. O unang ginawa niya kay Bantag. O anong ginawa nila kay Bantag? Pinagbintangan nila si Bantag na pumatay kay Percy Lapid. Kalinaw-linaw, bago mamatay si Percy Lapid, sila binabanatan. Binabanatan ni Percy Lapid si Bongbong Marcos tsaka si Remulla. Makalipas ang ilang araw, namatay yung tao, ibinintang kay Bantag. Ngayon, si Bantag nagtatago. O ano nangyari sa Bilibid? Di ba, balik na naman daw yung droga sa Bilibid? O, di ba? Ano nangyari sa Bilibid? Dati, dinisiplina na yan ni Duterte at saka ni Bantag. Ano nangyari sa Bilibid? Ayun. Nung panahon nila Pino, yung Bilibid, dyan nagluluto ng shabu. O ngayon, di umano. Marami nagme-message sa atin ng mga taga BJ, ng mga taga Bureau of Corrections, BOC. O marami mga taga diyan sa may sa Bilibid. O nagbalikan na raw ulit yung mga siga diyan. Tsaka balitang meron na naman daw distribusyon ng pinagbabawal na puting substance. O sumunod, ito naman si Arnie Teves. Yung anti-terror law na dapat na ginagamit sa mga komunista, putang ina, wineponize. Ginamit kay Arnie Teves. Asa si Arnie Teves ngayon? Tinanggal ng Kongreso dahil lang nagsasayaw ng naka-boxer shorts. Pero putya yan, yung isang convicted na child abuser, congressman pa rin, tumatakbo pang senador. At kaliwat ka na, nakahirapan. At isa pa, ang pinakamalalang ginawa niya, yung sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ na binaboy nila. First time in history ng buong mundo na hindi pala, dalawa pala sila ng Amerika. First time sa history ng Pilipinas at buong Asia na ang mga religious organizations at mga person of religious belief ay binalasubas nila. Ginawa ng mga kaso, kinakamkam yung mga ari-arian, pinasok yung simbahan, winarak yung yung kanilang mga properties, binaboy, simbahan, dinurog, binaboy talaga ang eskwelahan, hinukay. So ganito ang legacy ng Marcos administration for the first 3 years. Kaya nga, if I am PRD, I'd say the same thing. If he didn't do anything for the first 3 years, so what is he gonna do for the next 3? O edi, sa dami na nagre-reklamo ngayon, sa dami ng gutom ngayon, sa dami ng mga war freak na ngayon dahil hindi tinupad yung mga pangako niya. O anong mangyayari? Magkakaroon ng konting disorder. O, pagka nagkaroon ng disorder, anong gagawin ng isang leader na tanga? O di magdedeklara ng kung ano-anong emergency kakupalan. O, ayun yung sinasabi ni Pangulong Duterte dito na sa nakikita niya sa ginagawa ni Bongbong ngayon, if I'm gonna judge him sa ginagawa niya ngayon, I think they are gonna do anything para magstay sila sa power. Paano mo nasabi? Yung pinsan niya. Takin mo yung pinsan niya si Tambaluslos, walang kapag-apag-asa sa national. Walang kapag-apag-asa sa national. Anong ginawa nila? Ginagawa nila, ini-impeach na si VP Sara, naglunsad ng sandamukal na mga ayuda gamit ang pera ng taong bayan para mabili nila yung simpatsya ng taong bayan, pati yung mga kasama nilang kongresista, mabili nila. Di umano di umano. May mga nagsasabi, nagkakabayaran-bayaran daw dyan. Kada hearing daw, 10 milyon, may mga ganun na bali-balita. Paano ka naman magtataka? Mukhang pwedeng mangyari. Bakit? Yung mga dati namang tahimik na mga congressman, ang iingay ngayon. Yung mga dating congressman ang wala namang mga silbi. Mga camera siya, putang kakapal ng mukha magpa-interview ngayon. O, di ba? Yan yung mga bossing. Kaya, if you're gonna look at yung first 3 years and then the next 3, anong forecast mo? Di ba? It's safe to say na mukhang talaga, People's Initiative. O, anong ginagawa nila? People's Initiative. Nagbabayad sila gamit ang pera ng taong bayan para pirmahan yung People's Initiative na yan para magkaroon ng charter change, magkaroon ng anong layon ng charter change na yan? Pucha, ayan nga, matanggal si Inday Sara, tapos maupo si itong si Tambaluslos bilang Vice President. At pag naupo si Tambalos bilang Vice President, ano mangyayari?
O, di pag natapos si Bongbong Marcos, Marcos pa din yung magiging susunod na presidente. Oh, yun yun. Yun yung sinasabi dito. And this is just a forecast. And bilang isang tao na merong kalayaan ng pagpapahayag, there's nothing to do but for you to respect what he's saying because that's his. Kanya yan eh. Irespeto mo siya. Ako, sinasabi ko na to, irespeto mo ako. Ngayon, kung ikaw may sasabihin ka rin, irespeto rin kita. Mo, sabihin mo, si Digong walang nagawa sa Pilipinas. O ano mo yan? Battle cry mo yan. O kaya ka naming batikusin dyan. Pero dapat wala tayong pikunan. Hindi naman kayo kasali sa usapan. Kayo yung salita ng salita. O, diretso natin. Kaniya na sa iyang tatay magkagubot na punta. Parehas lang yan ang tatay niya, magkadugo yan. Oh, hindi ba totoo yun? Hindi ba parehas lang naman talaga sila ng tatay niya na umaabuso na sa kapangyarihan? Di ba nakikita ninyo kung anong mga klase ng pang-aabusong ginagawa ng mga Marcos ngayon? Ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan para ano? Para sirain yung mga kalaban nila sa politika. And Marcos, ganyan naman yung mga yan eh. Even the Aquinos, ganyan naman sila eh. They will destroy yung mga kalaban nila sa politika because they want to be in power. If there's someone who wants to be in power until thy kingdom come, walang iba yan kundi itong mga Marcos at mga Aquino na sila na nagpapalitan sa pwesto. O ito si Duterte. Alam mo ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, ang lakas ng panawagan para sa revolutionary government? And PRRD is also for revolutionary government kasi yun lang talaga yung dapat mong gawin para matigil ang kademonyuhan sa Pilipinas, lalo na yung corruption. Kailangan tanggalin mo talaga yung judiciary at saka ikaw lang, isang tao lang yung magsilbi tapos disiplina talaga yung ipatupad mo. Kumbaga ipiprep mo ulit yung i-reset mo yung Pilipinas. Kasi sobrang lalim na ng problema natin. Yung mga gabinete ni PRRD noon, nung nakita nila, oh shit, ang lalim ng problema ng Pilipinas, lahat magnanakaw. Putang ina, akala natin mga drug lord, mga drug addict, pucha, nasa kalsado, yung pala mga PNP chief. Hindi pala PNP chief, mga PNP generals, puta, narco generals. Tangina, mga mayor involved sa drugs. So kaya nung nakita nila, pucha, malalim na masyado tong sugat, PRD. Hindi na to kaya, dapat na to revolutionary government na to. Magdeklara ka na, ang dami nagbibigay sa kanya. Pero alam mo, sabi ni Pangulong Duterte, maganda yung revolutionary government, maganda yung layon. Kaya lang kasi, ang pangit tingnan eh. Kasi parang lumalabas na you just want to hold on to the power for the longest possible time. Eh ayaw ko ng ganun, may delikadesa ako, ayaw kong isipin ng tao na ginagawa ko ito dahil lang sa gusto kong magstay in power. No. Ginagawa ko to kasi mahal ko Pilipinas eh. Kaya nga sabi nito ni Duterte, huwag tayo mag-rally people power. Ang pangit kaya tingnan. Sasabihin nila na pag ako nag-rally kasi papalit sa presidente, anak ko, self-serving. Ayaw ni Duterte nung ganun na parang paghihinalaan mo siya na meron silang mga agenda para agawin tong Pilipinas kung kanino man. Which is baliktad. Hindi nga ganun ng mga Duterte. Kaya lang, makakarinig ka talaga sa kanila. Kasi pag binaboy mo Pilipinas, kalinaw-linaw naman. Yan yung kanyang advokas yan nung tumatakbo pa siyang presidente. Pag sinira mo, bayan ko, putang ina mo, papatayin kita. Ganun ang usapan. Patayin kita pag sinira ko yung Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Pareho sa iyang papa. Pag martial law, why election, siya na po mo-elect. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Hindi na po siya gid kakanaog. Maglisod na siya. Pero munang kamo makatilaw yun o gubot. Oh, di ba? Oh, yun ang kanyang yun ang kanyang sa tingin niya. Kasi nga, nagsasalita si PRD hindi dahil galit lang siya kay Bongbong eh. Nagsasalita si PRRD kasi nga
meron siyang pinaghuhugutan eh. Ang pinaghuhugutan niya, yung 3 taon ng panunungkulan. Ano bang ginawa nitong mga to sa 3 taon? Puta, inabuso lang ang mga tao. Inabuso yung karapatang pangtao. Ginamit pa yung mga kapulisan para gumawa ng mga dirty laundry, dirty tactics nila. Oh, katulad nito, ha? Oh. Dali lang ha. Hello, hello, hello. Asan yung ano? Oh, ito katulad nito. Netong ano na to. Netong balita na to. Oh, paano mo masasabi na they are gearing towards dictatorship? Tingnan yung ginawa nito ni Torre. Tingnan nyo kung papaanong sa tingin ko ay inabuso ni Torre yung kanyang kapangyarihan. Hindi to gagalaw si Torre ng sarili lang niya. I don't think General Torre will act by himself. I don't think so. This person has always been a follower. Hindi ito somebody na gagawa ng mga bagay-bagay sa sarili niya, yung proactive. I don't think so. Kaya pakinggan ninyo itong sasabihin ni Escobal dito kay kay Torre. Tingnan niyo kung anong ginagawa ni Torre para sa bayan. O, tapos ngayon, sabihin nyo sa akin kung totoo ba yung sinasabi ni Pangulong Duterte that Bongbong Marcos is veering towards, ibig sabihin parang papunta na. Hindi ko naman sinasabi magiging ganun siya, pero papunta na siya dun. Sa mga nangyayari ngayon, ginagawa niya ngayon, pinapakita niya ngayon, papunta na siya dun. Patikos ang inabot ni Police Major General Nicolas Torre mula sa isang dating mataas na opisyal ng PNP. Sa halip daw kasi na atupagin nito ang mga tunay na banta at tagapaghasik ng kaguluhan sa bansa, ay mas pinipili nitong makisawsaw sa politika. Narito ang balita ni Paul Montebon. Isiniwalat ni retired Police General Fillmore Escobal ng PMA Zambezi Class 1991 ang umano'y lantarang pakikisangkot ni Torre sa politika. Sa halip na ituon ang atensyon sa tunay na banta sa bayan, ang CPP-NPA-NDF. Ayon kay Escobal, tila inaabuso ni Torre ang kanyang kapangyarihan habang nakapwesto sa pambansang pulisya, partikular na sa pagsupil sa mga kritiko ng Administrasyong Marcos Jr. Ayan o. Anong sabi dito ng isang PMA here sa isang PNPA? To act without direct orders from higher authorities, he continues to initiate police operations designed to please his political masters. According to retired General Escobal, na itong si Torre nagpapagamit sa politika na hindi naman dapat. Unang-una sa lahat, si Torre is pinasahuran pa siya ng taong bayan to serve and protect. Dapat ang protektahan niya yung taong bayan. Hindi. Inaabuso niya yung kapangyarihan niya. Ginagamit niya yung kapangyarihan niya para usigin etong si Jun Abinis. Mantakin mo. Pumunta siya sa bahay ni Jun Abinis, dala-dala pumunta yung mga pulis niya sa Maynila, sa Cebu, para i-serve yung warrant, kunin yung kanyang mga gadget kasi siya daw ay isang hacker. So imagine, dahil lang sa isip ni Torre, hacker ka, putya pwede niya nang gamitin yun against you at kunin lahat ng gamit mo. Kunin lahat ng mga gadget mo, ikaw nagpundar, inutang mo pa, sweldo mo, inipon mo. Ang tagal-tagal mong pinundar, tas puta ina si Torre, pupunta lang sa korte, gagawa ng istorya, tapos magkakaroon na siya ng warrant para kunin yung mga pinaghirapan mong gamit. Ganyan din ang ginawa ni Torre. Ganyan din ang ginawa ni Torre dyan sa Kingdom of Jesus Christ, ha? Yung bumbero nasa gilid, kinuha niya. Yung mga sasakyan, pinagkukuha niya. Na hanggang ngayon, 2 heavy equipment, 2 bumbero yata yun. Hanggang ngayon, wala pa. Hindi pa niya paano kung magkasunog dyan sa Jose Maria College? Wag naman sana, Lord. Pag nagkasunog dyan, paano ngayon papatayin ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ susunog kung pinagkukuha niya na yung mga bumbero, di ba? Ginawa na rin niya yan sa Kingdom of Jesus Christ. Ganun ang ginagawa niya. Kaya po siya. Kaya nga ito ang pinakamasaklap sa lahat. Kapag pinababayaan natin yung tao na mag-abuso, pag pinababayaan natin yung tao na gawin iyon sa mga kapwa mo dahil hindi ka pa apektado, hindi ka umiimik.
Tangin na ganitong mangyari, unti-unti, biktima ka na. Wala kang kamalay-malay, nagigi ka ng biktima. Yun ang pinakamasakit sa lahat, mga bossing. Yung ikaw, dapat, pag pulis, kampante ka, ay, salamat may pulis. Pero ngayon, nakikita mo, putangin na yung pulis. Yun pa yung gumagawa ng mga ganito. Di ba? Nakakatakot yan. At sa pagtatanggol sa mga itinuturing niyang political masters, imbes na tutukan ang paglaban sa insurhensya, binigyan diin ni Escobar na mistulang mas inuuna ni Torre ang pakikisangkot sa politika. Maganda yun. O, instead, labanan mo insurhensya. Sino ba talagang kalaban ng Pilipinas? Tangin na hindi vlogger ang kalaban ng Pilipinas, hindi rin vlogger. Ang salot sa bayan. Ang salot sa bayan, droga, krimen. Wala kaming droga, wala kaming krimen na ginagawa. Nag-ano lang kami, re-react lang kami sa mga balita. Nagkataon, wala talagang magandang ginawa yung administrasyon nyo, pati ikaw eh. Wala kayong ginawa, kaya parang mabati namin kayo. Walay talaga eh. So ngayon, sabi ko nga, imbes na sana hinahabol natin yung mga NPA, kriminal, kidnapper. Ang dami na naman ngayon naglipa na. Putang ina, ang tinatarget ni Torre bilang CIDG. Ang kina-target niya, mga normal na mga law-abiding citizen. Si Abinis. Naglalabas lang si Abinis ng kanyang salubin sa Facebook. Tinatrabaho mo. Samantalang yung mga nagtutulak ng droga, yung mga kriminal, pumapatay ng mga anak, asawa, magulang, nang-hold up, pinapatay pa yung hold up, nire-rape pa. Ang ina yung mga yun nakakatakas ng matindi, hindi mo mahanap-hanap. Tapos itong mga walang kakwentang-kwentang bagay na to, kinuha mo pa yung mga computer ni Abinis, putang ina, paano kung yan ang source of income niya? O di inagawa mo pa siya at yung pamilya niya ng panggastos. Di maling-mali kasi, sir eh. Maling-mali po eh. Mantakin mo, sir, ang ganda nung ginawa mo sa buhay mo, sa karir mo bilang isang pulis. Tapos putang ina, nagpabulag ka sa ganito. Mantakin mo magre-retire ka na next month. This month, actually. Hindi pa, February pa eh. Magre-retire ka na sa March. Tapos puta, ito yung iiwanan mong legacy. Hindi ka na nga kagawapuhan. Ang pangit pa nung record na iiwanan mo. Ayusin naman natin, sir. Protektahan nyo naman yung mga Pilipino. Huwag nyo abusuhin. Diba? Dapat ang pinoprotektahan nyo yung mga sibilyan. Hindi yung putangin ng yan. Malaya yung mga NPA na nakakagawa ng kademonyoan sa Pilipinas. Yung mga kriminal dito, malaya na nakakakilos at nakakagalaw, nagagawa yung kanilang mga kahayupan sa mundo. Tapos, ikaw, papetiks-petiks ka, binabanatan mo yung mga kaya mo lang ng mga vlogger. Klase ka. Asa na yung sinasabi mo, makapal naman ang mukha ko, hindi ako tatablan sa mga vlogger na yan, demanda, hindi uso sa akin yan. Akala ko ba makapal ang balat mo? Bakit biglang nagbago ka parang si Presidente Marcos mo? Giit niya, ang CPP, NPA, NDF ay patuloy na lumalakas at pumapasok hindi lamang sa mga barangay, kundi pati sa mataas na antas ng gobyerno, kabilang na ang Kongreso. Dagdag pa ni Escobar, sa mga ginagawang aksyon ni Torre, hindi maikakaila na siya mismo ang nagdadala ng kahihiyan at kasiraan sa buong hanay ng PNP. Pinakahuling kontrobersiyang kinasasangkutan ni Torre ang pagsalakay ng CIDG operatives sa bahay ng kilalang political vlogger at digital content creator na si Ernest June Abinis noong Pebrero. Bakit niya nagawa kay Abinis yan? Si Abinis wala pang network. Bago lang to eh. Bago pa lang to na nagpapahayag, bago pa lang to na naglalahad ng kanyang saloobin. Pero kinananan nila, pinutol na nila kagad. Bakit? May potential kasi, magaling to eh. May potential to na maging tinik sa lalamunan nila. Kaya ngayon, as early as now, talagang kinakatay na nila. Kita mo yan yung sinasabi natin na this government is veering towards dictatorship. Why? Ginagamit na nila resources ng Pilipinas, pulis ng Pilipinas, at kung ano-ano pang pag-aari ng Pilipinas para kitilin, para sikilin, para trabahuhin ng lahat ng mga kalaban nila sa politika. Maling-mali.
Pero 22 taong 2025, inakusahan si Abines ng umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon at di umano'y pag-hack sa mga datos ng PNP. Giit ni Escobar, ang dapat sanang pagtuunan ng pansin ni Torre ay ang patuloy na pananamantala ng CPP-NPA-NDF sa kabataan para sa kanilang pekeng revolusyon na madalas nauuwi sa trahedya. Ayan o, yan ang hantingin mo. Torre, kung matapang ka. Yang mga yan, may hawak na baril, illegal yan, illegal possession of firearms. Meron pang gun ban, tapos may mga baril. Torre, yan ang sugurin mo. Yan ang hanapin mo, yung mukha mo, dyan mo, dyan mo gamitin yung tapang mo sa mga yan, hindi yung sa mga pribado na tao. Laban namin sa'yo. May baril ka, kami wala. Gagawa-gawa ng kabulastugan. Kapag nagalit ang tao, putang ina, mapipikon. Huwag kayong gumawa ng kalokohan, gumawa kayo ng kabutihan para hindi kayo sinisita ng mga mamamayang Pilipino. Isa sa malinaw na patunay ng patuloy na banta ng CPP-NPA-NDF ay ang nangyaring engkwentro noong Pebrero 15 taong 2025 sa pagitan ng NPA Jaguar Unit at tropa ng pamahalaan mula sa 67th Infantry Battalion sa Sitio Butigan, Barangay San Jose, Boston, Davao Oriental. Matatandaan noong Disyembre taong 2022 pa idineklara ni Pangulong Marcos Jr. ang rehiyon bilang insurgency-free. Ngunit tila hindi ito batid ni Torre ayon kay Escobar. Nagbabala sa Escobar kay Torre na huwag abusuhin ang pansamantalan niyang kapangyarihan. Anya tila hindi batid ni Torre na ginagamit lamang siya ng mga politikong kanya. Ama, General Torre, makinig ka kay Fillmore Escobar. Makinig ka, sir. Kasi sa totoo lang, ayaw mo na makikilala ka balang araw kasi lahat ng ginawa ninyo is in the history books already. Yung ginawa mo sa KOJC, habang buhay hanggang kamatayan mo, hanggang sa susunod na salinlahi, pag binalikan niyang istorya na yan, mukha mo yung makikita, yung heartbeat, you're my heartbeat. Dahil dyan, nagkagawa pa si Pastor Apollo Kibuloy ng napakagandang jingle, yung heartbeat. I'm rooting for your heartbeat. Na LSS ako dyan. Hype din, ang galing. Kaya ayan, ito, yung mga aso, kahul din ng kahul. Ang dami mga asong kahul ng kahul ngayon. Ano na naman sabi nito ni Adjong? Ito, meron na naman sasabi. Ito naman si Adjong eh. Ang daming komento. Sige nga, anong masasabi sa sinabi? Ba't pagka merong speech si Pangulong Duterte? Ba't pag may speech si Pangulong Duterte, nakaabang kayong mga timawa kayo? Para kayong mga namamalimos? Wala ba kayong trabaho sa Congress? Ay, wala na, no? Matatalo na kayo siguro. Wala na kayong ibang ginagawa kundi abangan na rin yung sasabihin ni Duterte. Bakit kayo naghingi ng humingi kayo ng palugit na 5 days dyan sa pinagpapaliwanag kayo ng Supreme Court tungkol dyan sa budget na yan, yung blankong BICAM report. Tangina nyo, bakit hindi yun ang atsikasuhin nyo? Bakit hindi yun ang pagtuunan nyo ng pansin? Hindi yung mga statement ni Duterte? Ako, wala akong nakikitang indikasyon or karakteristik ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na masasabi kong leading towards dictatorship. Gago. Wala ka naman talagang makikita dahil bulag ka eh. Ang ina nyo, wala nga kayo nakikitang mali ng administrasyon eh. Yung pera ng gobyerno eh. May kapalpakan na nga dyan sa blankong item. Puta, ayaw nyo pa rin aminin eh. Talagang hindi na kami actually nag-i-expect kung may nakikita ka o wala na masamang ginagawa ni Bongbong kasi alam naman namin Adjong na putang ina nabili na kayo ni Bongbong. Mga ulul, never naman kayo na-involve. Pero ngayon lahat na lang ng sasabihin ng mga Duterte, lagi kayo may sagot. Hindi nyo naman trabaho yan. Ikaw Adjong, saan ka? Di ba sa ka? Lanao del Sur, Lanao del Norte. Di ba member na ng BARM? Ang tanong ko sa'yo, may mga nagtatanong ng mga taga-BARM, saan mo daw dinadala yung pera ng BARM? Sa distrito mo. Yun ang dapat na sagutin nyo. Yung tinatanong ng taong bayan, hindi yung sinasabi ni Duterte, hindi naman kayo kasali. Utangin na nyo, hindi naman kayo kasali. Hindi ka naman anak ni Bongbong. Hindi ka naman niya syota. Hindi ka naman niya boyfriend.
Putang ina, ba't inaabogado mo siya? Abogado ka ba niya? Alam ko, congressman ka ng taong bayan. Bakit nagiging tagapagtanggol ka ni Bongbong at ni Romualdez? Magkano ba kasi? Malay mo, kaya namin pag-ambag-ambagan. Malay mo yung binigay sa'yo, kaya namin mag-ambag-ambag. Para magtrabaho lang kayo ng matino. Gumawa kayo ng mga batas na kapaki-pakinabang. Hindi ko puro kayo preskon. Tangin na, hindi na lang kayo manahimik sa mga opisina nyong malalamig. Kakapal ng mga mukha nyo. Wala kang nakikitang indikasyon na veering towards dictatorship si Presidente Marcos. Talagang wala kang makikita. Kasi nga, putang ina, nakatapal yung mga pera sa mukha nyo eh. O hindi ba? O, di nawalan kayo ng ayuda. Nawalan kayo ng AIC, tupad, AKAP. O, di ba? O. Pero galit na galit ka sa mga Duterte. Yung kapatid mo naman, ini-endorse si Bato. Anak ng tinapay. Anong tawag sa'yo? Traidor? Diktador ba yung minumura ka? Oo. Oo naman. Minumura ko nga kayo eh. Pero mga kurakong kayo. Di umano. Di ba? At saka, Adjong, putang ina, napakahina naman ng kokote mo eh. Ang sabi, veering towards dictatorship. Congressman ka na, hindi ka pa marunong umintindi. When you say veering towards, papunta doon, hindi niya sinasabing diktador na si Bongbong ngayon. Pero sa nakikita niya, merong potensyal na maging diktador katulad nung tatay niya. Sa nakikita niya sa performance niya ng 3 taon, it seems that he's veering towards dictatorship. Bakit? Situationally, the Philippines is really going to the dogs. O, anong gagawin? Magagalit yung mga tao dahil palubog tayo. O, tapos, hindi naman bababa si BBM. Hindi naman umaamin ng kabulastugan niya, katulad mo rin. O, ano mangyayari? Di magkahagulo. O, di balang araw, magdi-declare siya ng martial law. Yun yung mga circumstantial, yung mga tawag dito, mga forecasting lang, hula-hula lang, opinion lang. Sa nangyayari kumbaga papunta, hindi naman niya sinabi, Adjong, na diktador na si Bongbong ngayon. Ngayon, sasabihin mo, meron bang diktador na minumura? Hindi pa siya diktador ngayon. Pero pag diktador na siya at minura mo siya, Adjong, putang ina, papatayin ka na yan. Diktador na siya, kaya lang hindi pa siya diktador ngayon. Veering towards nga eh. Putang ina, congressman, walang alam, English lang, kasimple-simple. Hindi pa naiintindihan. O ano, tinan mo, ano sasabihin? Ang tatay mo sinasabi, kung ano-ano tatanggalin, i-exhume, tapos itatapon sa West Philippine Sea. Itathreaten ang buhay mo, itathreaten ang wife mo, itathreaten ang Speaker of the House, ang pinsan mo. Tapos every time nagkakaroon sila ng rally, ang pinakapunto nila isirain yung isang pagkatao. Hindi lang yung polisiya, pero yung pagkatao sige. Individual ni President Bongbong Marcos. Tapos wala siyang ginagawa directly. He has all the power at his disposal and yet he has doing nothing. In fact, ang mga response niya is so diplomatic. Characteristic ba yun ng isang diktador? I don't think so. Hindi pa nga siya diktador. Hindi pa nga sa ngayon. Pero he's veering towards being a dictator. And by the time that he's a full-blown dictator and he's killing people already, putang ina mo, Adjong, babalikan ka namin. Ganito kasi, Adjong, ang sinasabi kasi ni Pangulong Duterte, winawarn niya yung mga tao that this is the government that we have now and we can change it. By how? Let us put check and balances sa Pilipinas. Iboto natin yung PDP para magkaroon ng balance. Kasi kapag kanya na lahat ng Congress, kanya pa lahat ng mga senador, ano nangyari sa Pilipinas? Hindi mo na talaga kailangan mag-declare ng martial law nun. Hindi mo na kailangan maging diktador nun. Kasi parang lumalabas without check and balance, putang ina, komunista na yung Pilipinas nun. Yan ang problema, Adjong. Kasimple-simpleng English, hindi mo naiintindihan.
Tapos comment ka ng comment. Ang komentohan mo, bangag si Bongbong, sabi ni Duterte, ipa-drug test nyo. Pagka nagawa mo yan, bilib ako sa'yo. Diba? O sinasabi niya, bangag si Bongbong eh. O bakit hindi kayong mga congressman manawagan kay Bongbong Marcos, settle it once and for all, o makikipagpustahan pa yung mga Duterte sa inyo, hindi na sila tatakbo sa posisyon basta mapatunayan ni Bongbong na hindi siya addict. Pero hindi nyo kayang hilingin yun. Hindi nyo kayang hingin kay Bongbong yun. Bakit? Kayo mismo alam nyo sabog eh. O kaya hindi nyo tinatouch yung issue na yan. Ang lagi nyo nang tinitingnan, yung mga pangbabatikos kay Bongbong, minsan yung biro, pero yung seryoso na mahal ang presyo ng bigas, yung blankong item sa bicameral committee report, ano na nangyari doon yung pag-hearing-hearing nyo sa mga vlogger na wala nang session ng Congress pero may special session kayo sa mga vlogger. O hindi ba? Yun yung mga dapat na issue adjong na nire-reactionan mo. Hindi yung issue na wala nang wala na itong maitutulong sa trabaho nyo bilang isang congressman eh. Hindi ba? Hindi kayo nandiyan dyan, binoto ng taong bayan para mag-abogado kay Marcos. Hindi kayo binoto ng taong bayan para ipagtanggol si Bongbong. Hindi kayo binoto ng taong bayan para magpapreskon na magpapreskon. Kaya kayo binoto ng taong bayan para gumawa ng batas na kapakipakinabang para naman umalwan ang buhay ng mga Pilipino. Putang na, tagal nyo nandyan sa Kongreso. Hanggang ngayon, third world country pa din tayo. Sa ibang bansa, nagpapataasan na sila ng building. Dito, nagpapalakihan pa kayo ng kurakot. But anyways, just like what I've said, that's the reason why you are all, kumbaga, dinidepensahan nyo si Bongbong ngayon. The reason why you are doing that is dahil hindi na rin alam ni Bongbong kung paano pa siya mamahalin ng taong bayan. Humihingi na siya ng tulong sa inyo, baka sakali yung mga followings ninyo, maipagtanggol man lang siya. But sorry sir, sorry. Pero itong 128,000 na subscribers ko and yung iba pang yung mga numero na subscribers nung iba pang bumabati ko sa inyo, ganun po karami yung pare-parehas ng opinion that Dutertes are the best for the Philippines at kayo, wala kayong mga silbi. Maraming salamat mga bossing. Magkita-kita po tayo muli sa susunod nating vlog. Mabuhay kayo, like and share. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na. Yung mga hindi pa nakakapag-like, like na. Yung mga hindi pa nakakapag-share, share na. Yung nakakaluwag-luwag, pwede kayo magpa-super thanks para naman. Oo, meron tayong mapaikot ba? Wow, mapaikot ah. Hindi, para lang baka sakali mabigat na yung mga pitaka nyo. O minsan yan, yung mga kayamanan nyo, hindi nyo kayang dalhin nyo sa kabilang hukay. Katulad ni Bongbong, hindi nyo madadala sa kabilang hukay yung mga katarantaduan niya. Hindi lahat ng katarantaduan niya, dala niya yun hanggang sa kamatayan. Pero yung kayamanan niya, walang madadala yan. Oo, walang madadala yan. Pati yung mga anak niyan, yung asawa niyan, walang madadalang yaman niyan sa kabilang buhay. Again, maraming salamat. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Until sa susunod nating Burautan Sessions, Boss Dada signing out. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya
siya at